Magandang buhay po sa ating lahat at muli naririto ang inyong abang lingkod upang muling magbahagi ng kaalaman sa matematika. Ito naman ang inyong paboritong channel, Matinik at ang Musikero, na naglalayong makapaglingkod sa bawat kabataang huwaw sa karunungan. At ang atin naman pong tatalakayin sa video tutorial na ito ay ang tinatawag nating elimination of arbitrary constants ng sobetong differential equation. Kaya't manatili lamang po tayo sa ating channel at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. At ngayon, kung nakapag-subscribe na po kayo, maaari na po nating simulan ang ating diskusyon sa video tutorial na to, na pinamagatang Elimination of Arbitrary Constants Part 1. Para mas maintindihan po natin ang diskusyon tungkol sa konsepto ng elimination of arbitrary constant, ito po muna ang ating paunang halimbawa. Determine the differential equation of the given function by eliminating its arbitrary constants. Ito yung equation natin o ang tinatawag nating function. Y is equal to 6a x to the 4th power plus 15 bx cubed minus 8c x squared plus 20 dx plus 3e. Ulitin ko. Y is equal to 6ax to the 4 plus 15bx cubed minus 8cx squared plus 20 dx plus 3e. Sa pagsusolve ng differential equation at pag-eliminate ng mga arbitrary constant, ang pinakamainam na dapat na unang gawin ng isang nagsusulit o isang mag-aaral ay ang alamin mo muna kung ano yung mga arbitrary constant na meron ng isang equation o function. At dito sa ating given equation o function na to, actually ito yung mga arbitrary constant na meron ng ating equation. At ito yung mga arbitrary constant na A, B, C, D at E. Na kung saan, kung bibilangin natin ang dami ng arbitrary constant na meron ng ating given equation, actually meron tayong 5 arbitrary constant. Ulitin ko, all in all, meron tayong 5 arbitrary constants. Ito yung mga letra A, B, C, D, at E. At dahil meron tayong 5 arbitrary constants, ang ibig sabihin nito, kung magsosolve tayo at mag-eliminate ng arbitrary constant, walang duda, aabot tayo hanggang 5th derivative. At dahil aabot tayo ng hanggang 5th derivative, ang ibig sabihin nito, ang mga konseptong napag-aralan natin sa differential calculus, gagamitin natin. At dahil aabot ng hanggang 5th derivative ang ating kalkulasyon sa given equation na to, ang ibig sabihin din ito, ang order ng differential equation natin is sigurado, nasa 5th order ang ating differential equation result. Given the function, kailangan nating hanapin ang differential equation sa pamamagitan ng elimination of arbitrary constants. In order to eliminate arbitrary constants, syempre kailangan natin ng differential calculus. At para makapag-derivative tayo, kailangan nating balikan ang mga formulas na napag-aralan natin sa differential calculus. Paano natin gagawin yon? Obserbahin mo muna nating maigi ang ating given function. Sa palagay ba natin, ano ba yung mga formula na kakailanganin natin sa given function na to? Kailangan nating i-recall ngayon isa-isa ang mga formula na maaaring gamitin. The derivative of a constant is always equal to 0 or d over dx of c equals 0. Ngalawa, d over dx of cx equals c. For our third formula naman, the derivative of x with respect to x is always equal to 1. Para naman sa ating ikaapat na formula, the derivative of x to the n with respect to x is always equal to nx raised to n minus 1. Susunod na formula, the derivative of c x to the n power with respect to x is equal to
NC x raised to n minus 1. At bilang karagdagan naman, ito yung isa pa. Ano ba ang derivative ng y with respect to x? Siyempre, ang derivative nito is y prime. At ngayon, sa palagay ko, pwede na nating eliminate ang mga arbitrary constant na may meron ng ating given function dahil nakapag-recall na tayo ng mga possible formulas na pwede nating gamitin sa pag-eliminate ng arbitrary constant. At bilang panimula, etong muli ang ating given function. Y equals 6ax to the 4 plus 15bx cubed minus 8cx squared plus 20dx plus 3e. Para sa first term ng right-hand side ng equation natin o ng function natin, we have 6ax to the 4. Ano ba yung right formula para mahanapan natin ito ng derivative? Walang duda, ito yung right formula. Dahil ang 6a is considered as a constant at ang 4 naman, ito yung n. Kaya sakto ang formula na d over dx, cx to the n is equal to ncx raised to n minus 1. So ano ngayon ang derivative ng 6ax to the 4? Ang derivative ng 6ax to the 4th power is 24ax cubed. Para naman sa ating susunod na term na 15bx cubed, ano ba yung right formula na pwede nating gamitin dito para mahanapan ito ng derivative? Para naman ngayon sa ating term na 15bx cubed, para mahanapan natin ito ng derivative, so ang formula natin, ito pa rin, d over dx of cx to the n is equal to ncx raised to n minus 1. So ano ngayon ang derivative ng 15bx cubed kung ito pa rin ang formula na gagamitin natin? So ang sagot is, ang derivative is 45bx squared. Ang ibig sabihin nito, ang derivative ng 15bx cubed is 45bx squared. Para sa ating susunod na term, ano naman ngayon ang derivative ng negative 8cx squared? At syempre, para mahanapan natin ito ng derivative, ito muna ang formula na gagamitin natin. Kapareho lang nung naunang dalawa ang formulang gagamitin natin. At syempre, ito ang sagot para sa derivative ng negative 8cx squared. Ang derivative nito is negative 16cx. Para naman ngayon sa susunod na term, ano ang derivative ng 20dx? Ano ba ang formula na gagamitin natin para mahanapan muli ito ng derivative? At ito ngayon ang right formula para mahanapan natin ang derivative, ang 20dx. Ang formula natin is the derivative of cx with respect to x is always equal to c. At ito ngayon ang derivative ng 20dx, ang sagot 20d. Ano ngayon ang derivative ng 3e? Ang 3e is actually a constant. So, walang duda, ang formula na gagamitin natin is this one. d over dx of c is equal to 0. Ang derivative ng kahit na anumang constant is laging 0. Sa makatuwid, ang derivative ng 3e is 0. Ano naman ang derivative ng y? Siyempre, y prime. At kung i-add natin lahat ng mga nahanap nating derivative, ito ngayon ang kaantungan ng ating given function at ito ang kanyang first derivative. Ang ating first derivative, y prime equals 24ax cubed plus 45bx squared minus 16cx plus 20d plus 0. At para mas simplified siya, ito ngayon ang ating sagot at ito ang ating first derivative. Y prime equals 24ax cubed plus 45bx squared minus 16cx plus 20d. Ngayon naman, gamit ang resulta ng ating first derivative, ilan pa ba ang mga arbitrary constant na may meron tayo na natitira at ano-ano ang mga to?
Ito ang mga arbitrary constants na A, B, C, at D. Ang ibig sabihin nito, we still have 4 remaining arbitrary constants. Now, given our first derivative, y prime equals 24ax cubed plus 45bx squared minus 16cx plus 20d. Ano naman ngayon ang derivative ng 24ax cubed? Ano ba yung right formula na pwede nating gamitin para mahanapan ito ng derivative? Natural naman, walang duda, ito yung formula na gagamitin natin. The derivative of cx to the n with respect to x is equal to the product of n times c and x raised to n minus 1. At ang derivative ng 24ax cubed is actually 72ax squared gamit ang given formula na to. Para naman sa ating term na 45bx squared, ito pa rin ang formula na ating gagamitin. d over dx of cx to the n is equal to ncx raised to n minus 1. At ang derivative ng ating term na 45bx squared is equal to 90bx. Madako naman tayo ngayon sa negative 16cx. Ano ba ang right formula para dito? Walang duda, ito ang formula na gagamitin natin. d over dx of cx is equal to c. In this given equation, in this given term, ang constant natin is negative 16c. Kaya ang sagot natin para sa derivative ng negative 16cx is only negative 16c. Ang term na 20d is considered as a constant. So, syempre, ito ngayon ang formula na gagamitin natin. The derivative of a constant with respect to x is always equal to 0. Kaya't ang derivative ng 20d is equal to 0. Lagi nating tatandaan, ang derivative ng y prime is y double prime. Kaya ito ngayon ang equation natin. Y double prime equals 72ax squared plus 90bx minus 16c plus 0. At atin pa itong isisimplify. Ito ngayon ang ating second derivative. Y double prime equals 72ax squared plus 90bx minus 16. At kung obserbahin natin ang ating given second derivative na na-compute, eto na lang ngayon ang mga natitirang arbitrary constants na meron tayo. Ang A, B, at C. Ang ibig sabihin, meron na lamang tayong tatlong arbitrary constants. We only have 3 remaining arbitrary constants. Given our second derivative, y double prime equals 72ax squared plus 90bx minus 16c. Atin ngayong hahanapin ang ating third derivative. Bilang panimula, ano ba ang derivative ng 72ax squared at ano ba ang formula na gagamitin natin dito? Ang right formula para sa derivative ng 72ax squared ay ang d over dx of cx to the n is equal to ncx raised to n minus 1. At ito naman ngayon ang ating derivative, 144ax. Para naman sa ating term na 90bx, ano ba ang right formula para dito? Ang right formula para sa ating term na 90bx is this one. The derivative of cx with respect to x is always equal to c. At ang derivative ngayon ng 90bx is equal to 90b. Ano naman ngayon ang derivative ng negative 16c? Ano ba ang formula na nararapat para dito? Take note, ang negative 16c is a constant. At dahil constant ang negative 16c, walang duda, ito ang formula. The derivative of a constant with respect to x is always equal to 0.
Kaya't walang kawala ang derivative ng negative 16c is equal to 0. Take note mga kabataan, ang derivative ng y double prime, huwag kalilimutan y triple prime. Kaya kung i-add natin lahat ng mga derivative na meron tayo ngayon, ito ngayon ang resulta. Y triple prime is equal to 144ax plus 90b plus 0. At ito ang ating third derivative. Kaya nga lang, pwede pa natin itong isimplify. Finally, ito ngayon ang ating third derivative. Y triple prime is equal to 144ax plus 90b. Kung saan meron na lamang tayong dalawang natitirang arbitrary constant. Ito ang arbitrary constant na a at ang b. At muli, ito ang ating third derivative. Y triple prime equals 144ax plus 90b. Ano ngayon ang ating fourth derivative? Paano natin ito hahanapin? Bilang panimula, ano ang formula na gagamitin natin para sa term na 144ax at ano nga ba ang derivative nito? Ito ang right formula para sa 144ax. d over dx of cx is equal to c at ito ang ating derivative, 144a. Para naman ngayon sa derivative ng 90b. The right formula is d over dx of c is equal to 0. Kaya ang derivative ng 90b is 0. At ang derivative naman ng y triple prime is y to the fourth prime. Kaya nga ba kapag ginad natin lahat ng mga derivatives na nahanap natin, ito ngayon ang kaantungan ng ating equation. Y to the fourth prime equals 144a plus 0. So, atin pa itong isisimplify. Magandang buhay po sa ating lahat at muli naririto ang inyong abang lingkod upang muling magbahagi ng kaalaman sa matematika. Kaya't manatili lamang po tayo sa ating channel at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. At ngayon naman, para sa ating last step, given ang fourth derivative, y to the fourth prime is equal to 144a. Paano natin ngayon hahanapin ang ating fifth derivative? So ano ba yung right formula na maaari natin gamitin sa paghahanap ng derivative ng 144a? At ano ang derivative nito? Ang right formula natin para sa derivative ng 144a is simply this one. d over dx of a constant is 0. Kaya nga ang sagot natin sa derivative ng 144a is 0. Finally, ito ngayon ang ating fifth derivative. Y to the fifth prime is equal to 0. Kung ating obserbahin ngayon ang ating fifth derivative equation na y to the fifth prime is equal to 0, wala na tayong makikitang arbitrary constant. Ang ibig sabihin, lahat ng mga arbitrary constant na meron tayo kanina, eliminated na. Dahil eliminated na, tumabot na tayo hanggang fifth derivative. Sa makatuwid, ito ngayon ang ating differential equation at ito ang ating sagot sa ating function. Ang sagot natin ng ating differential equation na nasa fifth order is y to the fifth prime equals 0. At dito ngayon nagtatapos ang ating paunang halimbawa ng elimination of arbitrary constant. Marami pa tayong mga example na susunod pa, kaya kaibigan, abangan mo lang. Sa pamamagitan ng video lesson na to, naway nakatulong kami ng marami sa mga kabataang uhaw sa kaalaman sa larangan ng matematika. Pakiabangan na lamang po ang kasunod na video ng ating video lesson ngayon. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong abang lingkod na nagsasabing maraming salamat po. At ito ang ating Matinikatang Musikero channel na nagsasabing, God is great, God is good, and God bless us all. Thank you very much po sa panonood.